magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyo aking mga kaibigan, mga kababayan. Ipagpapatuloy ko po ito po ang mensahe ko ng isang buwan ng Mateo 22 to 37. Ito dadagdag ko po ang verse 38. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first commandment. And the second is like this. You shall love your neighbor as yourself. At ito rin po ang utos sa Old Testament. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Deuteronomy 6:5. Balikan po natin yung mga nakaraang, sumulyak po tayo ng mga nakaraang mensahe ko. Nung si Pedro ay kinakausap ng Panginoon, sasariwain ko po muna sa inyong nakaraan. Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Tanong ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong na yan para po ibaon sa kanyang espiritu kung gaano niya iniibig ang Panginoon, sapagkat may nakikita ang Panginoon na kailangan niyang tikin. Ito po yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad. Ang sagot ni Peter, "Yes, Lord, you know that I love you." At sumagot ang Panginoon, "Feed my lambs." Pakainin mo aking mga tupa. Sa ikalawang pagkakataon, tinanong ulit siya ng Panginoon, "Jonah, do you love me?" "Yes, Lord, you know that I love you." "Then my sheep, alagaan mo ang aking mga tupa." At tapos lang nila kumain. Siguro yun ang nakikita ng Panginoon. Pedro, sapagkat kasalanan ng pagkain ng marami. Kung di po nyo nalalaman. Kasalanan ng katakawan. Sabi ng Panginoon, "Jonah, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, maski kayo, maski ikaw, pagkakait 3 beses natatanungin ng Panginoon, magtataka kayo. Bakit 3 beses akong tinanong? Sabi, sumagot si Peter, "Lord, you know all things. You know that I love you." Kaya sagot niya, alam niyo ang lahat ng mga bagay. Alam mong iniibig kita. Ano kaya? Totoo kaya yun? Tingnan tuloy natin. You know all things, you know that I love you. Feed my sheep. Pakainin mo aking mga kordero. Ito ang ating topic ngayon pa. Ang kahuli-hulihang verse na yun. Feed my sheep. Pakainin mo aking mga kordero. I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself. And when you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Nagbibihis ka na ikaw ibago pa. Tayo mga nais maglingkod sa Panginoon.
sa una nating pagtanggap sa Panginoon, mamibilis natin. Sunod kagad tayo. Marami pang nagsasabi, paglilingkuran ko siya habang buhay. Marami pang naringgan ko nagsasabing, kahit ako salasalain ng aking asawa, hindi niya ako kayang palisin sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pero tingnan natin kung hanggang saan sila tatagal. Marami na akong nakasama na nag-commit na paglilingkod sa Panginoon. Pero marami nang nawala dahil sa mga pagsubok. At yan nga ang ibig sabihin ng Panginoon. If you want to follow me, carry your own cross. Deny yourself. Carry your own cross. Asanin mo ang iyong sariling krus. Ulitin ko po, hindi yung krus na literal, na magagawa ka ng krus papasin, hindi yun. Hindi mo kaya iligtas ang sarili sa pagpapasan mo ng literal na krus. Na ibigay niya ng Panginoon pagliligtas na yan sa ginawa niya ang pagpapasan ng krus. Ang pagpapasan ng krus na tinutukoy ng Panginoon, itanggihan ang sarili, yung ating paglilingkod sa Kanya hanggang saan ang makapagtitiis. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang mandate na yan. Kahit mga Old Testament times, ang mandate na yan, binigay rin sa mga naglilingkod sa Kanya. Ito po ibinigay niya ng Panginoon kay Isaiah chapter 62 verses 6 to 7. Pero ito po ay para sa atin rin. Ang sabi po rito, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day and night. You who make mention of the Lord, do not keep silent. Huwag kayo magtahimik. And give them no rest till He establishes, until He makes Jerusalem a praise in the earth. Huwag pagpapahingahin hanggang siya'y matatag at gawing kapurihan sa lupa ang Jerusalem. Yung mga nabahagi na natin, hindi natin po basta iniwan yan. Tuturuan para natin sila. Sapagkat paano nila makikilala ang Diyos na ipinahayag mo kung hindi mo sila tuturuan? Kailangang makilala nila ng isang mas malalim na paraan ang Diyos para makasunod, para makasamba ang tao sa Diyos. Kaya nga po, sa paghahanap ng Panginoon ng mananamba, kakaunti pa ang nakakaalam sa tunay na ng mananamba. Kasi may nagsasabing, mahal ko ang Diyos. Sinasamba ko ang Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. Yung mga nakaraan kong binahagi sa inyo. Marami sa inyo na mabalitaan ko na pag naririnig ang mensahe tungkol sa Diyos-Diyosan, hindi na nakikinig. Pero, hindi po ako may sabi niyan. Nung araw ako ganyan, ay kwento ko na sa inyo. Subalit nung mabasa ko ang utos ng Diyos simula una hanggang sa New Testament, ay narito yung huwag sasamba sa mga imahen. Layo na po muna natin yung, baka sabihin niyo, nagbalik na naman ako sa mga Diyos-Diyosan. Marami po tayong dapat pang malaman kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin.
We have to carry our own cross. We have to deny ourselves. Yun po ang ibig sabihin noon. Ang sino mang nais sumunod sa akin, carry your own cross. Kaya nga, yun po sinasabi niyang, kung nung ikaw bata pa, when you were younger, ikaw ay nagbibihis ng sarili mo. Pumupunta ka kung saan mong gusto. Pero all truth is parallel. Nung mga bata pa tayo, pag tayo nag-iisip na pupunta rin, kinakailangan may guidance tayo ng ating mga magulang. At ganun din po rito sa spiritual. Tayo'y nag-desisyon na sarili natin, hinahayaan lang ng Diyos yan sapagkat hindi pa natin alam. Pero nga ako isang naging miyembro na hindi dumalo, hindi nakadalo sa church service. Tinanong kung bakit. May nagpunta sa aming mga bisitang anak ko, binaginan ko. Pero hindi yan ang number 1 na iyong ano. Tama na bahagi na, pero ang iyong dapat na gawin, kumain ka muna sa church bago ka magbahagi ng ibabahagi mo. Kaya nga ako kumuha ng ibabahagi sa church. So natuto na po yun. Hindi na niya inuna yung pag may tao sa kanila, iunahan nila ang bisita. Hindi po. Sumunod na po siya. At nung matuto na po yung kaibigan ko ngayon, naging mananamba siya. Kapag nalaman niya ang buong katotohanan kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos. Kaya po, makikilala natin ang Diyos dahil kay Jesus ang ating Panginoon. Hindi natin makikilala ang God the Father unless na makilala natin ang Panginoong Jesus. Hindi tayo makakasamba ng buong buo unless na wala sa atin si Jesus. Kaya po, sinugo yung ikalawang Adan upang ituruan tayo. Kaya po, gumawa siya ng mga disipulo, tinuruan. Hanggang ngayon ay tinuturuan pa tayo at naisasalin namin sa inyo upang maging tayo, maging mga mananamba. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Dadalhin ka ng salitang iyon sa bagamat sabihin na natin napapataka, bagamat sabihin na natin bakit ako sunod na sunod, pero yung nasa loob mo mag-i-insist sa iyo na ikaw sumunod. Ang sabi sa Jeremiah 42, chapter 6. Whether you like it or not, mabuti man o masama, ay dapat ka sumunod sa ikabubuti natin. Sa ikabubuti natin pala yung hindi natin, kung minsan masama sa loob natin, kinakailangang sumunod tayo. Sapagkat sa ikabubuti natin. At ang sabi ni Pablo, ako'y bilanggunan ni Yesu Cristo. Bilanggunan tayo. Alipin na tayo ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa isang talata, kung kayo ay mayroong pinaplano, pag-upo kayo at inyong bulay-bulayin kung makakaya ba ito ng pera mo, kung makakaya ba ito ng pagsunod mo, magbulay-bulay ka. Totoo nga po, iyan po ang cross. Napapasin natin. We have to carry our own cross. We have to deny ourselves. Kaya pag tayo humahayo,
Marami nahiya, nakikita ko. Pero hindi po. Inalis ko yung hiya. Sumisigaw ako sa mga plaza. Sumisigaw ako sa mga kabundukan. Sumisigaw ako sa mga kabayanan. Lumawit kayong lahat na papagal at abibigitan lupa sa inyong pasanin. Sabi ng Panginoon, at kayo aking pagpapahingain. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong na kapahingahan ang inyong mga kaluluwa. Yung mga tumanggap sa Panginoon, hindi ba kayo nakasumpong na kapahingahan? Kahit tayo maraming problema, meron tayong kapayapaan. Sabi sa Old Testament, if my people were called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Yun pala, pag ang kanyang tao na tinawag niya, magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang mukha niya at umalis, turn away from their wicked ways. Yung pala ang susi. Humbleness. Be prayerful. Lumayo sa masama. Abstain from sin. Abstain from doing your comfort zone. Yan po comfort zone natin eh. Sin. Na kung hindi natin tayo nagiging matalas, yung mga naglilingkod sa Panginoon na sinasabi ko, yung pong walang yung pong basta may alam lang na may Diyos, yung basta may alam lang na may anak ang Diyos, hindi po makakasamba ng buo yan. Yung pong sabi ng Panginoon, ako'y naghahanap, ang Diyos Ama ay naghahanap ng tunay na mananamba. Marami nang sasabing, sumamba kami. Pero, ang pagsamba mo pa, tunay mo pagsamba yan. Hindi mo kilala si Jesus. Basta pagkakilala mo lang kay Jesus. Anak, hindi mo alam kanyang plano. Ang plano ng Diyos, hindi mo alam plano ng Diyos. Hindi mo alam kung bakit kinakailangang mamatay ang Panginoong Jesus sa krus. Hindi mo alam. At hindi mo rin alam kung bakit kinakailangang mabuhay si Jesus. Hindi mo rin alam. Paano ka makasasamba sa Diyos? Paano mo masasabing ako'y isang manamba sa Diyos? Kung wala kang alam tungkol kay Jesus, pag wala kang alam tungkol kay Jesus, wala kang alam tungkol sa Ama. Sabi ng Diyos, this is my beloved Son, in whom am well pleased. Listen to Him, hear Him. Ang sabi ng Diyos, pinagpala sa Panginoong Jesus, sapagkat siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagturo sa atin, siya ang ikalawang Adan na nirestore ang mga nawala ng unang Adan. Tinuro ng kanyang mga lagad. Tinuruan tayo. At dito kung malapit na bumalik, lagi ka pong nababanggit ito. Malapit na bumalik ang Panginoong Jesus. Kailangan kayo magsilapit sa Kanya. Kailangan tayo lahat magsisi sa ating lahat ng kasalanan. Totoo po. Na lagi nagkakasala ang tao. Pero ang tao lagi magbabalik loob. Return to me. Yan po ang sinabi kay Pedro
alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa, yung mga nawagli ng mga Israelita. Pasalamat ka kayo at yung mga tinangka sa sanga, mga Israelita, ay tayong naihugpong roon. Tayong ipinalit sa naputol na sanga ngayon. Kung hindi naputol na sanga ngayon, saan tayo ihuhugpong? At yun na kinakailangan pa nung balikin yung mga nawala sa sanga. Yun na kinakailangan. At kayong lahat na napapagal sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingain. Mag-aral kayo sa akin, mag-aral, sabi ng Panginoon. Yun nga po ang nais ng Diyos. Tayo matuto sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan namang turo ng ating Panginoong Yesus Kristo, yung mga karanasan ng mga binibigay sa atin. Nakakaya namang sabihin. Pero, nung ako'y nasa dati pang paniniwala, hindi ko masasabing ako isang mananamba sapagkat linggo-linggo po ako'y nagsisimba. Pero hindi pala ganun ang tunay na pagsamba. Kinakailangan kilala mo kung sino ang iyong sasambahin. At makikita po nyo, pag ikaw isang tunay na mananamba, wala ka nang gagawin kundi mayat mayay sumamba. Sapagkat napakasarap sumamba. Masarap sumamba. Nagagawa ko pong 5 beses isang gabi. Lumuluhod ako at sumasamba ako. Napakasarap sumamba. Mga kapatid, bagamat nagkakamali tayo sapagkat tayo'y tao, pero narin ang utos ng Panginoon na manumbalik kayo, return to me. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Yun ang susi. Will I hear from heaven kung tayo ay magiging mapagpakumbaba, mananalangin, lagi nating hahanapin siya. I will forgive their sin and I will heal the land. Papasok roon ng kapayapaan, ang kagalingan. Papasok. Kaya po hindi makapasok sa atin. Minsan, kung di ka maghahambol sa harap ng Panginoon, ay wala kabuluhan ang iyong pagbabalik loob. Kung pakumbaba tayo, talikuran natin ang masamang lakad. Yun ang nais na eh. Saka niya tayo diringgin sa ating mga dalangin. I will hear from heaven. I will forgive their sin. I will heal their land. What does the Lord require of you? Yun. Humbleness. Always pray. Seek His face. Wala tayong magagawa kung sa ating sarili lamang. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kahit sabihin natin tayo hindi masama ang reliyon. Totoo po. Kaya kahit anong reliyon, pwede sumamba sa Diyos. Pero kinakailangan lang makilala natin kung sino itong ating sasambahin. Kung ano ang ginawa niya sa atin. Sa dako pa ron. Kung anong gagawin sa atin. He's a God of plan. A God of purpose.
Kaya mga layunin ng Diyos, kailangan makilala po natin at nakaalaman po natin ang mga plano at layunin ng Diyos pamamagitan ng ikalawang Adan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Oh, all. Wala. Tatangi. Lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Pero nagkaroon tayo ng righteousness dahil saan? Dahil sa ating Panginoong Jesus. Tatakot ang lahat ng sa Kanya'y nagsisampalataya ay binigyan niya ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Paano ka makakatawag sa Ama? Kung wala sa iyong Panginoong Jesus, wala tayong karapatan. All have sinned. All have fall short of the glory of God. Ganun rin po si Paul. Akala niya naglilingkod siya sa Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos. Ayaw namang pakilala sa kanya, si Jesus. Nalaglag siya sa kabayo. Nakasisilaw na liwanag, nalaglag siya sa kabayo. Sabi ni Paul, "Who are you? I don't know you. I am Jesus. I am your Lord." Ako si Jesus. Kaya pagkakakilala ni Peter nung may init pa sa Panginoon. Who do you say I am? Walang nakasagot sa kanyang mga alagad. Si Peter ang nakasagot. You are the Son of God. You are the Messiah. You are the Christ. Nakilala niyo ng maaga ni Peter. Si Simon Peter. Ang Kristo. Yung po nais sabihin ng Panginoong Jesus. Sa paghahanap ng mananamba ng Ama, kinakailangang makilala natin ang Diyos sa isang malalim na paraan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. The Lord require what does the Lord require of us? Yun po kailangan. Hindi naman kinakailangan, ayan dating masama yan, hindi po kinakailangan yan. Ganun. Nung araw ganun. Bakit? Sina Pedro ba, hindi dating masama nung araw, sina Pablo? Pumapatay pa nga si Pablo nung araw. Pero nung magbago, naging santo sila. Wala bang pagkakataong magbago ang isang tao? Return to me. Malapit ang bumalik ang Panginoon. Nais ng Diyos ay lahat ay maligtas. Gabi-gabi, sa totoo lang, ang lahat ng mga kaibigan ko, simula ko nang ako'y teenager, hanggang sa ngayon, dinadalangin ko silang isa-isa. Mapababae, mapalalaki, dinadalangin ko sila. Ayaw ko silang huwag niyo kinikilala niyo ang Diyos kung hindi niyo kilala si Kristo. Wala tayong kaligtasan kung wala sa atin si Kristo. Magkakaroon lahat tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos pag tayo sumampalataya kay Kristo. At magkakaroon tayo ng karapatang makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At pag nagawa po natin yun, hindi naman po biglaan yun eh. Unti-unti, makikilala natin ang Diyos Ama dahil sa ating Panginoong Hesus.
dahil sa kabutihan ng ginawa ng ating Panginoon. Hanggang rito na po lamang. At itutuloy ko po ulit sa isa muli nating magkikita. Ito po lamang ang aking masasabi sa mga leaders ng Philippines. Muli ko pong mabanggitin ito. Pinaalalahanan ko po kayo. Nakikita ko po kung ano ang mangyayari sa mga wicked leaders. Because of what you did to my people, I'll hand you over to troubles. Ito po sabi ng Diyos. Makinig kayong lahat. To all kingdoms of earth, I'll appoint over you coals of destruction. A fire is kindled in my anger. I have taken away my peace from you. Kaya po sabi ng Panginoon sa inyong mga leaders sa Philippines. Hanggang rito na po lamang. Maraming salamat po sa inyo.